Hello mga ka-express, it's game time ulit. May laban ulit ang ating kababayan si Alex Ayala kontra po dito kay Mokova ng Czech Republic. Pangatlong Czech Republic player na po itong makakaharap ni Alex. And this time sana manalo na si Alex kasi doon sa dalawang Czech Republic na nakalaban niya ay natalo siya. Una kay Balintova, pangalawa kay Noskova. And this time dito nga kay Mokova. Hopefully, mapagtagumpayan niya mamaya yung laro nila. 11 PM po dito sa Pilipinas ang laro mamaya nila Alex Ayala. At after po ng laro nila, mga ka-express, i-upload ko po yung full video ng kanilang laro. So, antabayanan niyo po yan mga ka-express. And maraming salamat po sa pagbabay at pagsuporta sa aking channel. So, narito po ang aking comparison ng statistic ni Alex at ni Mokova. Kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, welcome back muli dito sa aking channel. Ito ang Hilbal Channel, and for today's video mga ka-express, ipipicture natin yung statistic comparison between our very own Alexandra Ayala at kontra po dito kay Karolina Mokova ng Czech Republic. Ito po yung pangatlong Czech Republic player na makakalaban ni Alex ngayong 2026. Una niyang nakalaban si Balintova, natalo siya doon kay Balintova. Pangalawa niyang nakakalaban ay si Noskova doon sa Dubai, kung saan nagharap silang dalawa ni Mokova doon sa sa quarterfinals na natalo siya roon mga ka-express. And this time ito na. Ito naman si Karolina Mokova. Itong si Karolina Mokova mga ka-express ay 29 years old, taga Czech Republic. Tapos ang ranking nito ay rank number 14. Pero sa dito doon sa official ranking nila nung pumasok sila dito sa Miami is seeded number 14 to mga ka-express. Seeded number 13. Tapos si Alex naman is seeded number 31. Pansinin nyo, nagbaliktaran, di ba? Seeded 31 si Alex, eto seeded 13. Nagkabaliktaran lang sila. Parang pinagtagpo talaga eh. So, punta na tayo mga ka-express dito sa kanilang comparison. O nga pala, ang laban ni Alex at ni Mokova mga ka-express ay gaganapin mamayang alas 11 ng gabi dito sa atin sa Pilipinas. Samantalang alas 11 ng umaga yan doon sa Miami. So, kung ganong oras mga ka-express, panigurado yung mga kababayan nating mga OFW doon sa Miami ay mga nasa trabaho pa. Kaya malamang na konti lang makakapanood sa laban ni Alex mamaya. At ang laban nila ay gaganapin po sa sa grandstand. Doon sa grandstand na yung court, ang court na paglalaroan nila ay grandstand. So, expect natin na hindi gaano karamihan yung manunood dito dahil siyempre, sa ganung kaaga karamihan dun sa ating mga kababayan na mga OFW o kaya mga immigrant dun mga nagtatrabaho yun, di ba? So, puntahan na natin sa ang statistics ng dalawang mga ka-express. So, hindi pa sila naglalaban. Nakalagay dito, 0. First meeting pa lang nila itong mga ka-express. Ngayon, 2026. So, tingnan natin ang career stat nila. Yung single title, meron na po itong nakuhang 2 titulo si Mokova mga ka-express. Samantalang si Alex wala pa. Hindi kasi valid yung nakuha niyang WTA 125 doon sa Guadalajara, Mexico. Hindi kinounted ng ng WTA. So dito naman sa statistic, dito sa 2026 mga statistic, eto na po yung kanilang mga statistics mga ka-express. Unahin natin yung sa serving. Yung sa serving mga ka-express, lamang lagi itong si Mokova. Nakagawa na to ng
42 aces sa loob ng 18 games. Samantalang si Alex, 12 aces sa loob ng 17 games. Tapos ang double fault nito, yung error pagka nagsuservice, 20 lang, double fault ang nagawa sa loob ng 18 laro. Samantalang si Alex, 46. Sa bagay, minimal pa naman to. Hindi pa naman to sobrang nakakatakot. Na sobrang lagi kang nakakagawa ng fault pag magse-serve ka. Pero dapat mababawasan pa yan ni Alex. Dapat maging consistent siya sa pagse-serve niya. Kasi yung sa service niya, wala na tayong problema doon. Medyo lumakas na talaga yung service niya. Ang kailangan lang talaga yung maipasok, maitawid yung bola sa unang serve niya para hindi siya nakakakumit ng double fault. Dito sa first serve percentage, lamang si Alex, pero point lang ang pinagtalunan nila. 65.8 as against dito kay Mokoba na 65.7. Pero pagdating dito sa first serve mga ka-express, talagang mataas to. 68.9 compare dito kay Alex na 60.1 lang. So second serve won, ito yung pangalawang halimbawa pag nagkakaroon ng magrarally na, i-convert niya kaagad ng point is 50%, halos 50.1. Kay Alex nasa 46.0. Medyo malayo-layo ng konti yung diferensya. Pero dito ang pinakamatindi dito sa breakpoint mga ka-express. Mas mas madepensa to na nadidepensa ni Mokoba na wag maagaw sa kanya yung point niya pag siya ang nagse-serve. 61.7 mga ka-express. Mataas yan. Samantalang si Alex, pag nagse-serve siya, yung percentage na maagaw ng bola sa kanya is na hindi maagaw pala ang bola sa kanya, ang point pala is 47.0. Sa service point 1, mataas na rin to. 62.5. Ito sa games, service games 1, yung pagka siya nagsiserve hanggang sa pag-rally, ang percentage ng na makagawa siya ng point is 77.4 mga ka-express. Pag siya nagsiservice, pag siya nagsiserve, hanggang sa nagrarally silang dalawa. So yan, balik tayo. Dito naman tayo ito yung opensa ha. Sa opensa talagang lamang na lamang si Mokoba. Tapos dito naman sa depensa, pansinin nyo, sa depensa, puros verde yan mga ka-express. So ibig sabihin, mas defensive player si Alex. Kahit sabihin natin na magaling mahusay ito si Mokoba sa opensa. Sa depensa naman, talagang maasahan natin si Alex. Nakikita naman natin talaga yan sa laro pagka halimbawa kahit mag-serve ng malalakas yung service ng kalaban niya, na ibabalik niya at na ibabalik. Minsan nga, kung gaano kalakas yung serve ng kalaban, mas nilalakasan niya yung balik ng bola. Kaya nga, mas malakas, mas madalas nakakagawa siya ng point. Ito yung return point 1. 45.9. Dito, 44.5. Medyo mataas na konti yung percentage dito ni Alex. Diba? Tapos yung sa iba pang statistics. Sa breakpoint naman, conversion. Kung ito, si Mokoba mga ka-express, mataas yung percentage na sa madepensahan yung bola para hindi maagaw sa kanya. Yung percentage naman na makonvert niya yung breakpoint, halimbawa, siya dapat makukuha maagaw niya na yung point kay Alex. Ang percentage niya lang is 38.7. Samantalang si Alex, mataas ang percentage. Pag halimbawa si Alex, advantage na, at ito ang nagsiservice si Mokoba, may malaki ang posibilidad na maagaw ni Alex yung point na yun sa kanya. Kahit pag ito nagsiserve. Tapos dito naman sa return games 1, lamang din si Alex. 39.6, 37.0 lang. So, yan po yung statistic ng dalawang itong maglalaban mamaya. Mamaya pong alas 11 ng gabi dito sa Pilipinas. At alas 11 naman po yan ng umaga. Doon sobrang maaga. Doon sa Miami. So, antabayanan nyo po mga ka-express.
i-upload ko kaagad yung full video ng kanilang laro pagkatapos ng laro nila. After ng laro nila, depende na rin yan kung medyo mabilis yung server na mamaya pag nag-upload ako. Sa bagay, mataas naman po yung ano ko dito eh. Nasa 600 Mbps yung speed ng aking internet. Kaya mabilis din naman po makapag-upload. So, antabayanan nyo po mga ka-express pa right after ng laro nila, i-upload ko po yung full video para mapanood nyo naman po yung buong kaganapan sa laban nila. Win or lose, suportahan po natin si Alex Ayala. Pero pag-pray pa rin natin na naway manalo si Alex. Okay? So maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscribers, sa mga bagong subscriber. Thank you po. And appreciated ko po yan lahat, yung mga comment nyo. Positive man yan or negative, welcome po yan sa akin. Ang importante po nakakapag-engage kayo dun sa aking channel, and hopefully sana po mai-share nyo rin yung aking yung mga video sa mga Facebook nyo, kaya sa kung saan platform pa, mai-share nyo at sa ganun matulungan nyo rin ang aking channel. So maraming salamat po. Ito po muli si Hil at ito ang Hilbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalain ng bawat sa atin ng ating pong may kapal at ingatan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos. Thank you. Antabayanan nyo po yung full video mamaya.